Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, panibagong araw na kung saan ay papupurihan nating sama-sama ang nag-iisang banal at dakilang Diyos. Ganun din po ay aming welcome ang aming mga kapatid via online, especially po sa mga kapatid namin na nasa iba't ibang mga dako ng lugar. Sama-sama po tayong sumamba sa Panginoon sa umagang ito kahit po magkakalayo tayo ng lugar ay iisa pa rin ang Diyos na kinikilala natin. Amen po? Kaya po inaaliyahan ko po ang bawat isa. Bago po tayo magpatuloy ay kamayan po natin ang ating mga kapatid na may ngiti sa ating mga labi. Welcome po natin sila sa gawain ng Panginoon. Sandaling tumahimik, atin po ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Patuloy po natin ipasiyasat sa Panginoon ang ating mga puso. Sa oras na ito, ang ating isipan ay patuloy nating ipasakop sa Kanya. Patuloy nating alalahanin ang Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Ilandanan po natin ang ating mga puso sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na buhay at dakila sa lahat.
lumalapit kami ng buong puso, nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong paanan. Patuloy na pinapasiyasat sa inyo ang lahat sa amin. Kilala mo kami, Panginoon, na nalaman niyo po ang lahat ng laman ng aming puso at isipan. Sa oras na ito, Panginoon, nais namin na ang puso namin at ang aming isipan ay ikaw lamang ang maging laman. Nais namin, Panginoon, na sa oras na ito, ikaw lang ang aming pagtuunan ng pansin. Yamang ang dahilan ng aming pagpunta rito ay ikaw at wala na nga pong iba pa. Panginoon, sa mga oras na ito, nababatid niyo ang lahat sa amin. Nais mo namin, Panginoon, na iwan sa inyong paanan, Panginoon, anuman ang aming mga dalahin, anuman ang aming mga alalahanin, Panginoon. Hayaan mo sa oras na ito ay malaya kaming makasamba. Patuloy na ihanda niyo po ang aming puso at isipan, na patuloy naming makita ang iyong kadakilaan. Patuloy naming maranasan ang iyong kabutihan. Patuloy naming mamasdan ang iyong mga dakilang gawa, Panginoon. Mahayag at makita kung gaano kakabuti at kung gaano kakabiyayang Diyos. Ang mga bagay na ito, Panginoon, ay magsilbing dahilan namin kung bakit kami magpupuri sa inyo ng walang patid, kung bakit kami magpapasalamat at kikilalanin ikaw nga ang nag-iisang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang isang linggo na kung saan hindi namin nakita ang ikaw ay nagkulang, pinagpabaya. Salamat na nakita namin umaabot ang iyong mapagpalang kamay sa aming lahat, Panginoon. Lalo't higit sa inyong mga anak na patuloy na nagtitiwala at umaasang lubos sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, tuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming buong gagawin, ang aming buong programa, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na samahan niyo po kami simula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng aming gawain. Ganon din, Panginoon, ang inyong mga anak na gagamitin. Tuloy na itaho niyo po kami sa inyong likuran at tanging ikaw lamang, Panginoon, ang mahayag at maparangalan. Panginoon, sa oras na ito, minsan pa namin maranasan ang liwanag ng iyong mukha. Patuloy na iligap mo sa amin ang iyong presensya, Panginoon. At sa presensya may maranasan namin ang kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Hayaan mo sa presensya mo, Panginoon, ay magsaya kami at patuloy naming maranasan ang kapahingahang buhat sa inyo at ang kapayapaan sa inyo lamang nagmumula. Salamat po, Panginoon. Patuloy na pagpalain niyo po maging ang inyong mga anak na sasangka at magpupuri sa inyo, Panginoon. Tatagpuin niyo po kami sa isang napaka-personal na kaparanganan. At ang mga salita mong mahayag sa amin ay patuloy na bumago ng aming puso at isipan, lalo higit ang aming pananampalataya ay panalibing, Panginoon. Salamat ng marami, O Diyos, patuloy na ikaw lamang ang mapapurihan, patuloy na ang kapangyarihan mo lamang ang mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po ang gawain ito, sa inyo po namin mainam na ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, maging ang pagsamba sa nag-iisang banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito mga aming samong dalangin sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa kayo po tayong mga kaupo, ihanda po natin ang ating mga taingan at tinatawagan ko po ang Nanay Tina upang magbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Sa totoo lang po, pagpasok ko na lang po dito, nangangalog na yung throat ko sa nervyos. Kasi sabi ng Panginoon, ito na yung time para magpasalamat. Kasi matagal po akong hindi nakapag-testimony. Buhat po nung mamatay yung nanay ko. Parang hindi ko po kaya. Magpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sa patuloy na gabay at paggabay ng Panginoon sa aming buhay. Lalo-lalo na po kay Tanda na nasa Abu Dhabi. Salamat sa Panginoon sa paggabay niya sa anak ko. At salamat din po sa anak ko dahil hindi niya kami pinababayaan. Napakabuti at mabait na anak. Ganon pa man po. Ako po'y nagpapasalamat dahil hindi ko po ang hirap. Kasi po, ang hirap pong mawalan ng nanay. Sa totoo lang po, ang ngayon po,
Hindi ko po maisip na mahirap po talaga yung mawala ng nanay. Kasi po, bigla, yung po tatlo kong mga kapatid, bigla rin po sila umalis, pumunta ng Abu Dhabi. At kailangan po nila kasi yung maghanap buhay. Salamat din po sa pagkabay nila doon po sa kanilang lima. Yung pong pamangkin ko, si Tanda, at yung tatlo kong kapatid. Magpapasalamat ako sa Panginoon at hindi nila pinababayaan sila. At saka po yung marami po kami kasing pinagdaanan. Yung pagkamatay ng nanay ko, bago nito pong last February 27, biglang-bigla po yung pinsang ko, yung sa tabing bahay namin. Inatake po siya. Sumakit lang po yung ulo niya. Naligo lang po siya. Bigla na lang po siyang nag-collapse sa CR. Hindi na po siya nakarecover. Natuluyan po siyang mamatay. Kaya hindi po kami nakasimba ng last Sunday kasi araw ng libing niya. Masakit ba at bigla. Ganun pa man na kay Lord na siya, tahimik na ang kanyang at pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon yung mahigit, kulang 2 months po akong naglakad ng birth certificate ko. Masasabi ko po, akin po una. Po. Ako lang po sa magkakapatid yung walang birth certificate, kaya nilakad ko po. Napakalayo lang po ng munisipyo ngayon ng Dasmariñas, nasa area 1 na po, sa may arena. Ang hirap po na pinagdaanan ko, ang hirap pong mag-ayos ng birth certificate, lalo na po late registration. Kaya po, labis ako nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkabay niya sa akin, sa paglalakad, at kung paano ako pupunta ng arena ng munisipyo. Mabait ba ang Panginoon sa akin kasi habang ako'y nasa biyahe, nagdadasal ako kung paano ako makakapunta doon. Kasi hindi ko pa po napupuntahan doon. Salamat po doon sa naging kasabay ko at doon din po siya pupunta. Kaya hindi po ako masyadong nahirapan. Nagpusisa po ako sa kanya. Kaya ayun, kinakasabay po ako. Ngayon, malakas na po yung loob ko noong magpabalik-balik. Kasi ang hirap po. Ang daming requirements, kailangan pumunta ng attorney, maghanap ng testigo, kung sino-sino po yung taong nilapitan ko. Ang hirap. Ganun pa man po, talagang nakagabay po si Lord sa akin. Hindi niya po ako pinabayaan. At saka po yung nandito po ako sa law office, pa 500 na po yung pera ko. Kasi po, kailangan kong makakuha ng requirement ng affidavit of residency para po doon sa ID ko. Nagdadasal po ako, Panginoon, paano ako uuwi kung ito malaki ang babayaran ko. Magbabayad pa ako ng birth certificate na 300. Napakabait po ni Lord kasi po, pag-ibasa po yung pinsan ko kasama ko, hindi niya po ako kinuhanan ng fee. Sabi ko, salamat po sa Panginoon at sa inyo kasi talog-log ko kung ako hihinian nila ng bayad, kukuha na, hindi ako makakauwi. At napakabait po ng attorney, hindi niya po ako kinuhanan. Salamat po sa Panginoon kasi natirahan niya ako ng pamasahe pa uwi. Ang laki ng pamasahe pagka pa uwi. At ganun pa man po, ang March 11 po, nakuha ko na po yung release ng birth certificate ko. Kaya yung mga kapatid ko tuwang-tuwa sa akin. Sabi sa akin, makakasunod ka na kay Dandan. Sabi ko, hindi ko pa kaya. Matagal pa yung mangyari. Hindi ko kakayanin. At sabi ko, buo na yung pagkatao ko, hindi na ako putok sa buhok.
At ganun ang patutuan na po ako. At salamat po sa Panginoon at hindi niya po ako pinabayaan sa lahat ng mga nilakad kong yon. At salamat po sa aming pamilya at hindi niya po ako pinabayaan. At lalo na po kay Delay, nagkasakit po siya nitong last week. At panay po yung panalangin ko na huwag naman po niyang pababayaan at gabayan niya po siya at pagalingin niya po. Awa naman Diyos, na kung pinacheck up po siya sa MD, ayun po, okay na po siya at hindi na po siya nag-ALPM. Sumakit po yung tiyan niya. Tumaas po ko yun kasi yung uric acid niya. Kaya salamat po sa Panginoon at sa iyo lamang po ang mataas na papuri at pasasalamat sa Panginoon. In Jesus' name. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos sa pabor sa buhay po ng Nanay Tina po at pag-iingat. Ayun po ay may pagkakilala na po ang nanay sa lipunan. Ma-identify na po at makakasuhan na kayo, nanay. Pero lang po, purihin po ang Panginoon. Yan po ay mga pabor ng Diyos sa atin. At kapag tayo talaga ay nagtiwala sa Panginoon, kahit yung maliliit na bagay ay mararanasan natin ang kanyang kabutihan. Meron pa po bang hahabol? Bago po tayo sumamba na sa Panginoon, wala po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Awit 103 verses 1 to 2. Awit 103, 1 to 2. Basahin ko po sa salin ng Tagalog. Nakakita na po ba ang lahat? Magsabi po ng Amen? Amen. Amen. Sige po, atin pong basahin. Ang pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Purihin natin po ang Panginoon sa umagang ito. Sama-sama po tayo sumamba sa Diyos. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nasasabi po sa kanyang salita sa Galatia na ang bunga po ng pagmamahal at pag-ibig ay paglilingkod. Ano po? At lahat po ng paglilingkod na ginagawa natin, dapat po may kasama yung pagmamahal. Amen po. Lalong-lalo na sa Panginoon. So, ano man po paglilingkod, yung ginagawa natin, naiisip natin, na may babalik natin sa Panginoon, samahan po natin ng pagmamahal at pag-ibig. Amen po. Tayo man ay nakanta, naawit sa Panginoon, naindak. No? Ibalik po natin sa Panginoon po yan na may pag-ibig at pagmamahal. Amen po. Kaya ngayon po, ipapadabang po natin sa ating Panginoon kung gaano natin siya kamahal. Sa pamamagitan ng ating pag-awit, sa pamamagitan ng ating pag-indak sa Kanya, at sa pamamagitan ng ating pagsamba. Amen po. Sige po, sama-sama po tayong sumamba sa Panginoon. Hallelujah. Sumamba sa Kanyang pangalan. Hallelujah. Pinupuri ko namin sa araw na ito. Hayaan mo kami, Lord, ang aming pagtitipod, ang maging isang mabahong sakyo sa iyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, kami naglilingkod, iyong kasiyahan, kailangan sa ating mga puso. Kami nagagalak sa iyo ang ating habang tumutunay kung anong iyong salita. Habang pinamasdan ko, magagawa mong makakahanga. Ganda ng araw sa umaga, at sa gabi may ningin ng mga dala. Lahat ng buhay iyong ginawa, lahat ng buhay iyong nilikha parang ulan. Nandito tumigil, tulad kunin, nagipapagil, ito ay dahil nalaman ko.
ito ay dahil kailangan ko parang bulan. Nagtituliti, ang bulan ko'y nagtitapiti. Ito ay dahil nalaman ko masaya mag-ikot sa iyo, Panginoon. Masaya mag-ikot sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabigyan ang iyong pag-ibig. Masaya mag-ikot sa iyo, Panginoon. Masaya mag-ikot sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabigyan ang iyong pag-ibig. Oh, tunay ang sa'yo mag-ikot sa ating Panginoon at ating Lord. Kami pinanagiging sa paglingkod. Kahit din kami bababad sa iyong salita, bababad sa iyong presensya, Panginoon. Ayan yung maging sandigan namin ang iyong mga salita, O Diyos. Sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapalaki, lubos-lubos. Minsan ang kawan, di ka dinadangay damdamin. At sa ating pagbubuhay, ako'y lubos na nagkabukas. Ang kailangan namin babay sa presensya mo, babay sa iyong salita, babay ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babay sa presensya mo, babay sa iyong salita. Tulad ng isang pusa, ako'y laging buhaw sa iyo. Tayo manatiling babay sa presensya at salita ng Panginoon. Hallelujah! Sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapalako'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit ka dinadamay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan namin babay sa presensya mo, babay sa iyong salita, babay ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babay sa presensya mo, babay sa iyong salita. Tulad ng isang pusa, ako'y laging buhaw sa iyo. Hallelujah! Ang sikreto Panginoon ng paglilingkod at pananatili sa iyo ay manatiling babad sa presensya at tao ng Diyos. Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Tulad ng isang isa, ako'y laging buhaw sa iyo. Sabay-sabay! Babay
tunay na You are our Father. Ang aming Ama, ang kailanman hindi kami iniwan. Sa aming pagkataba, kami tinutulungan. Sa oras na kami nanghihina, ang iyong mga salita ang aming nakalakas. Sa aming paglilingkod, buhay paglilingkod, Panginoon, kasama-sama kami. At naririnig, nalalaman mo, Panginoon, ang nilalaman, ang midhin, kung bakit kami naglilingkod at patuloy na maglilingkod sa iyo. Sa paghubog mo sa aming Panginoon, sa paghubog mo sa aming mga buhay, hayaan mo, Panginoon, na maging isang mabangong samyo ang aming buhay paglilingkod sa iyo. Dahil tinawag mo kami, hindi para sa aming mga sarili. Tinawag mo kami, Panginoon, upang makilala kami ng salita ng Diyos. Wonderful Savior, I know for sure, all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me then, Lord, to live all my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Sing us. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, you guide me. Lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, hold me,
sing of our lives. Call us, O Lord. Use us, O Lord. Fill us with your Holy Spirit, O Lord. As you call us to serve you, Lord. To show to the people of God, how powerful you are. And talaga ang Panginoon, kailangan mo that we may serve as your servant. Hallelujah. This is we are captured by. Captured by your holy glory. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Leading more I will. We pray, Lord, that you will take us. Save me and hold me. Use me, fill me. I give my life to the Father's hand. As you call on, hold me. You guide me. Lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. And I'm captured by your holy glory. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I will. Let's not pray that Lord will take us to God. Take me, hold me. I give my life to the Father's hand. Hold me, you guide me. Lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Lord, you give lives to the utterly of our lives. Call us, O Lord. Lead us, O Lord. Guide us, O Lord. And use us, O Lord. Hallelujah, Jesus. We pray that your every sons and daughters will save you, will serve you with love and with faithfulness. Hallelujah. Ay Panginoon, walang iba kundi ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-ibig at pagmamahal na walang katumbas, na hindi mabibigay ni naman, Panginoon. Pawala man, Panginoon, ang lahat ng bagay sa daigdig. Mawala man lahat ng tao, Panginoon, mananatili ang iyong kabutihan, kabanalan, pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya hayaan mo, Panginoon, na iwalong namin sa iyo na maging ikaw lamang ang aming saligan, ang aming lakaran, ang aming pagbilihan ng kapurihan kayo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iyanan ko. Ikaw lamang ang
nagtiwala sa akin, O Diyos, tingin ka, bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, tingin ka, bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Lasay, Panginoon, sa Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, tingin ka, bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Kay buti Ating po gamitin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Dahil sadyang ay buti ng ating Panginoon na siyang nagtiwala sa atin upang tayo pagkatiwalaan sa ating paglilingkod. Hallelujah, Panginoon. Kaya ano, Panginoon, na sa araw na ito, ibalik namin, Panginoon, ang pagbulit, pagmamahal, pagsamba, pagdakila, at lahat ng bagay na narapat sa iyo. Sa iyo po ang pinakamainam na pag-ibig, pagmamahal at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus sa Tuhan. Amen. Purihin po ang Diyos, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tarapakan nga po natin ang Diyos. Kayo ba yung narahan? Parang
naglalakot pa ko kayo hanggang ngayon, no? Kain ulit kayo pagkatapos na naglalakot pa po. Anyway, purihin po ang Diyos sa dakilang bagay po na tayo po ay nagsagawain ng Panginoon sa pagkatong po ito. So, ito po ay dakilang pribilegyo nating lahat. Amen po ba? Ito po ay bunga ng biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron pa po bang dadakilang bagay maliban po sa alam po natin tayo ay anak ng Diyos? Ako po ba ay may natatanong pa? Lahat po ng anak ng Diyos ay magpasalamat at pumalakpak sa Panginoon. Ito tayo po yung manalangin sa ating po kapatuloy. Panginoon, isa pong dakilang bagay na kayo po ay aming po papurihan sa oras na ito nang kami po ay magkakasama. At lalong higit, Panginoon, dakilang bagay, O Diyos, na sa magitan ng iyong pag-ibig, sa magitan ng iyong biyaya, ay nagpakilala ka po sa amin samantalang nakilala ka po namin, Panginoon, na aming nag-iisang Diyos, aming tagapagligtas, at ang Panginoong Jesucristo na Panginoon ng aming pong buhay. At kami, Panginoon, ay nabubuhay sa pagmubay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Salamat po ng marami, Panginoon, sa pagiging anak. Salamat po sa pag-ampon, Panginoon, na kami man na hindi karapat-dapat po, ay iyong minarapat dahil ikaw ay sukdulan sa kabugihan, sa pag-ibig at biyaya. Panginoon, purihin ka, luwalhatiin ka sa oras pong ito. Samahan niyo po muli kami sa aming pong pagtalakay, O Diyos, ay yung mga salita ngayong umagang ito sa isang specific na paksa na aming pong tatalakayin at kayo po, O Diyos, ay siyang mahusap, mahuna, magturo po sa bawat isa. Pagpalain muli, O Diyos, inyo pong abang lingkod kung kami hatid ang inyong pong mga salita. Taglay, Panginoon, ang makapangyarihang pagkilos at pangunguna paggawa po nito sa buhay namin lahat. At Panginoon, maluwalhati ka. Ang iyong pong lingkod ay mababa sa ilalim ng iyong paanan, Panginoon, upang ang kadakilaan at kaluwalhatian mo ang siya pong mahayag sa kaligitnaan ng iyong pong mga anak. Salamat po, Panginoon, pagpalain sila na nakatutok, Panginoon, ngayon sa pananambahang ito, O Diyos. Lord, magkakahiwalay kami ng lugar, pero magkakaisa kami ng intensyon, ang luwalhatiin at ikaw ay papurihan at sambahin. Lord God, may kaisahan sa Espiritu, Panginoon, at kami po'y nagpapasalamat. Salamat po ng marami, Panginoon Diyos, at muli, ikaw lamang po ang may taas, at ikaw lamang po, Panginoon, hati, at patuloy mong pagpalain ang inyong pong mga salita sa oras na ito. Sa iyo po ang papuri aming niaalay mula ngayon at pagpakailan kayo ng paman. Ikaw po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang lahat po'y magsabi namin. Amen. Tayo po ay patuloy na tumatalakay po at after na po, mula pa po nung ating pong anibersaryo, tayo po ay tumatalakay sa isang paksa kung saan ay may kaugnayan po ito sa kahalagahan ng pagbabahagi o sabihin natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay ilang ulit na tayo po ay tumatalakay na may kaugnayan po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At tayo po ay nakapokus po dito sa sulat ni Pablo kay Timoteo. Kaya po mangyari po na magbubukas po kayo muli sa akin. Sa aklat po ng sulat ni Pablo, dalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Ikalawang Timoteo, chapter 1, verses 7 and 9. O 7 to 9, rather. Ikalawang Timoteo, chapter 1, verses 7 hanggang 9. 2 Timothy, again, chapter 1, verses 7, 8, and 9. Tuloy po, Panginoon. Ganito po ang sinasabi po sa salita po ng Diyos. 2 Timothy chapter 1, verse 7 hanggang 9. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagtitigil sa sarili. Kaya huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon
o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. So doon po sa Ingles ay ganito po ang ating pong mababasa sa King James Version. For God had not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God. Verse 9, yung po last verse, ang sabi, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Palakpakan po natin ang Panginoon. Narinig nyo kanina po yung ayaw, I'm captured by your holy calling. Eh, biblical po yung awit na yan, mga kapatid. No? Napakagandang awit po yan. Nabanggit po dito sa ating talatang pinag-aaralan niyo. So, purihin po ang Diyos, mga kapatid, at titingnan po natin, no? Sa sulat ni Pablo kay Timoteo, no? Ang sabi niya, be not ashamed to testify the Lord. Pinaiksi ko na lamang po, no? Be not ashamed to testify the Lord. Ano ho ba yung testifying the Lord, Jesus Christ? Ano ho ba yung pagpapatotoo patungkol kay Jesucristo? Sa tungbuang salita, sa pinakamalinaw at pinakatamang interpretasyon o kahulugan ng salitang testifying o pagpapatotoo patungkol sa Panginoong Jesucristo, ganito po ang ibig sabihin ng mga kapatid. Ito po ay pagpapahayag patungkol kay Kristo at sa Kanyang ginawa. So ano ho yan? Ito po ay pagpapatotoo, pagbabahagi, pagsishare, no? Patungkol sa Ebanghelyo. Gusto nakakaalam po ng terminology, yun po ang ibig sabihin nun. Ano po ba ang Ebanghelyo? Ito po ay may patungkol mismo kay Kristo at sa Kanyang mga ginawa. Okay, yan po yung gospel. So ito po ay ibig sabihin, ito mga kapatid, yung sulat ni Pablo ito, ay kanyang hinihimok o sabihin natin na binibigyan niya po ng assurance o sabihin natin na inutusan ni Pablo si Timoteo na gawin ang pagbabahagi ng Ebanghelyo at huwag kang mahiya. Yan yung mga kapatid. Ito po yung pinakamatinding nakita ko na pinaka-main struggle ng lahat ng mga naglilingkod. Ako'y nahihiya. Kasi hindi naman ako katulad ni Pastor magsalita. Wala naman akong formal training. Wala naman kasi akong certificate galing Bible School. Eh magpapatotoo, sabi nga pagkapasok pa lamang, naninilig na. So yung sabi kanina, no? Yun po'y magpapatotoo pa lamang. Eh how much more po kung ikaw, mga kapatid, ay tatayo ka dito at pinanunood ka ng kumulang sa 1,000 tao linggo-linggo, kakabahan ka. Di mo ba? Parang nahihiya ka. Ano, katulad po namin mga lingkod, katulad po namin mga pastor, eh mula pa po ng pandemic, kinausap po yung live, mga kapatid, pinanunood kami ng kahit kapwa namin mga manggagawa at kapwa namin mga theologians. And then I personally believe, most of the time, siguro ako tumatanggap din ng mga pangbubuli. At accepted ko po yun, kung talaga naman pakuli-buli yan, mga kapatid.
salamat sa Lord, wala pa pong naglalakas ng loob na mag-approach sa akin, Pastor, ganito, ganyan. Sa akin naman, kung sakali magkaroon ng gano'n, ako naman po ay ready sa isang paglilinaw. Lagi kong sinasabi, pag-usapan natin yan sa harap ng lamesa, parang yung kape. Nang sa gano'n, pag ako ay mali, naiintindihan ko. At kung yung aking presentation halimbawa ng Ebanghelyo ay mas mababaw kaysa presentation ng sino man at may magtuturo sa akin ng lalo mas katanggap-tanggap at mabuti, ako naman po ay handang magpasahog at handang mas sumunod doon sa mas mabuti ayon sa salita ng Diyos. Ito po. So, ibig ko po sabihin mga kapatid, hindi lamang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kundi sa bawat ministeryong ginagawa natin, most of the time ang kalaban natin na hindi tayo. Natatakot tayo, kinakabahan tayo, hinihiya tayo. So sabi ni Pablo, huwag mo ikahiya ang pagpapatotoo o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag mong ikahiya. Tinitingnan ko, mga kapatid, hindi lamang po ito gawa-gawa ni Apostol Pablo, hindi lamang po ito iniuutos ni Pablo kay Timoteo, kundi ito po'y iniuutos ni Pablo kay Timoteo simply because ito po'y practice mismo ni Apostol Paul. Na hindi siya nahihiya. Dahil ang pinakakahiya-hiya na, according to Paul, ay yung kanyang buhay before. Kasi taga-usig siya na English. Yet, sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sabi nga, ako na ang pinakamasama sa lahat. Pero kinakabaganaw ng Diyos. At yun ngayon ang ipinatotoo niya. At hindi siya doon nahihiya. And according to Romans 1:16, sabi niya, I am not ashamed. Yun po yung kasama niya. I am not ashamed of the gospel of Christ. For this is the power of God unto salvation to those who believe. To the Jew first and to the Greek. Walang sinisino ang Ebanghelyo. Ito'y para sa lahat. Ayan po. That is why hindi siya nahihiya. And yun din po yung ibinababa niya kay Timoteo. Why? Kasi si Timoteo po ay disciple ni St. Paul. Mula pa po sa pagkabata ni Timoteo, naturuan siya ng kanyang lola, naturuan siya ng kanyang nanay, at si Pablo ay lumaki po sa isang Kristiyanong family kung saan po ay founded sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, alam mo na sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan kaligtasan at ganito. Sinabi niya agad kung ano talaga ang Bible. At madaling-madali na kay Paul na i-disciple si Timoteo dahil bukas na ang isip pagdating sa Ebanghelyo. Bukas na ang isip pagdating sa doktrina. Bukas na ang isip patungkol sa Biblia. Bukas na ang isip patungkol sa pagkilala sa Diyos kung ano nga ang Diyos. Amen po. Kaya nga kung tawagin, Timoteo, anak ko, sa pananampalataya. Sabi ko, napakasarap sigurong mangyari pagdating ng araw na masasabi ko na mayroong magiging worker dito na sabihin ko, hindi man ako talaga ang unang nagpakilala sa Panginoon kasi sa iyo, pero malaki ang aming bahagi. Siguro napakasarap talaga naman. Ako po excited na kailan ba mangyayari yun? Pwede po, Panginoon. So, ganun po kasi yung ugnayan nila. Dinisipulo, tinuruan, tinrain. Kaya kung ano si St. Paul, yun talaga si Timoteo. Pagdating po sa paglilingkod, pagdating po sa doktrina, pagdating po sa commitment, sabi niya, nakita mo ang aking paglilingkod. Nakita mo maging ang mga pag-alipusta sa akin. Nakita mo ang lahat ng mga hirap na dinaanan ko. Kaya minsan, ganito sabi ni St. Paul, imitate me as I imitate Christ. Kung ako po ay isang doktrinal na pastor, hindi ko po i-allow ang sino man tatayo rito under my leadership na hindi po doktrinal. Ganun po yung discipleship eh. Discipleship is multiplying self. Pinararami mo ang mga katulad mo. Diba? Pag po ako po yung mentor, pag ako pa po yung discipler mo, mga kapatid, ganito po ang aking pong puso, ang aking pong intensyon. Gusto kong makita kung ako'y nakagawa ng 5, makagawa ka ng 10. Doblehin mo ba? So, talagang biyaya ng Diyos sa pansin. Triplehin mo ba?
At kahit kailan, pag nakita ko bumubunod ko sa Panginoon, hindi ako magseselos. Why? Mukha yan at epektibong leader at epektibong mentor ako. Hindi po ba? Pagdating ko sa ministero, dapat po walang silusan. Mas ma-proud ka kapag ang tinitrain mo yung mas gumagaling ka sa iyo. Kasi bakit? Baka magaling ka. Imagine, yung follower mo mas napagaling ng Diyos sa pamamagitan ng tuloy. So, ganun po kalapit, ganun po kaayos, mga kapatid, no? Ang ugnayan. Kasi gusto kong tingnan na natin ang background para makita po natin kung ano yung iniutos sa Kanya at kung bakit ganito ang pagkakautos, mga kapatid. So, sabi po doon, sa verse 7, okay? Verse 8, rather, doon po natin kinuha po yung ating tema. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Kamahiya. Lahat po ng tumatapang na pagbahagi ng salita ng Diyos, magsabi ng Hallelujah. Ayan. Parang yan yung mga team hayo Amen. Alam niyo po, ang ating pong programa ngayong pong taon, nag-umpisa na po tayo, wala na pong hindi kasali sa Ebanghelyo. Ano po? May groupings po tayong binuo last anniversary. Ano po? Yan na po ang lalakaran natin hanggang bumalik si Kristo. Kasi hindi po pwedeng hindi ho tayo humahayo. So, ang humahayo po hindi lang pastor, hindi lamang po mga workers, kundi lahat po dito ay kasali na. At yan po ay makikita natin at papakita po namin sa inyo. May programa po tayo dyan. Papaano yung sinasabi namin na makakasali ang lahat. Amen po? Hindi ho natin gagawin yan sa buong isang araw lang at hindi ho natin makukuha ang pinaka-idea niyan sa buong isang araw lang. Haba pong tayo po ay pumapalaot sa ating paglilingkod ay magagawa po natin. Amen po? Yan. Kunin po Panginoon. So, pagpapatutuo ng Ebanghelyo, pagpapatuon patungkol kay Kristo, na ang sabi ni St. Paul, huwag kang mahihiya. Huwag kang mahihiya. Alam niyo, tinignan ko po ang pinakamahalagang bagay na nakapaloob sa utos na yon. Huwag kang mahihiyang ipahayag, i-testify, ipatutuo, ibahagi si Kristo ang Ebanghelyo. Nakita ko po yung 7 reasons. 7 reasons. Ano po ba ang 7 sa Bible? Number of completion. That means, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, full package. Hindi kulang-kulang. Kaya nga, may karapatan si St. Paul na sabihin kay Timoteo yung huwag kang mahihiya sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Mayroong 7 reasons. Reason number 1. Because God gave us the spirit of power. Verse 7. Ano ang sabi po? Verse 7. For God hath not given us a spirit of fear, but of power. Ibig sabihin, si Timothy ay magpapahayag, si Timothy ay hahayo with power. So, ibig sabihin, yung gospel na dala niya, o yung si Timothy ay powerful preacher of the gospel. Amen po ba? So, hindi ito tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi spirit of power. Sabihin nga natin, I am powerful preacher of the Word of God. Paano nahihiya pa yung video? Ako po ay hindi papayag na hindi powerful na lingkod po ako. Ang pinapahayag ko po yung salita ng Diyos, hindi ko naman klaseng salita. Alam kasi kung sarili kong versyon, sarili ko pong salita ang lalabas, hindi mo magugustuhan. Lalabas lahat yung kapalpakan ko lalabas lahat yung kung ano ako Ay pag ako po ay nangangaral, sinisikap ko pong galing sa Bible. Ay di powerful. Ino po. Ayan. So yun po yung dahilan ay pinakita ni Pablo kay Timoteo kung bakit hindi mo kailangang kabahan, hindi mo kailangang katakutan o ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos kasi powerful ang Ebanghelyo.
Powerful ang lingkod ng Diyos kasi in-empower. Amen? Yun daw yung bigay. Amen? Hindi sinabi mo, kasi nag-training ka. Hindi ka na nasabi. Kasi binigyan ka ng power. Ay saan ba sa bagay yung power? Sa Diyos. Roma 1:16, malinaw kung anong power sa sabi. Power of the gospel. Ano yung power of the gospel? Power of God. Ato? Salvation. Ibig sabihin, powerful yung message, powerful yung messenger. Malinaw po. Yun po yung reason number 1. Reason number 2. Because God gave us the spirit of hindi power. Tingnan mo yung Bible. Yun ang outline na nga po eh. Love. Meron tayong power to love. Tingnan mo ba? Saan po galing yung love na yun? Sa Diyos! Hindi tayo daw ang umibig sa Diyos, kundi siya ang unang umibig at nagmahal sa atin at may proof nag-alay ng kanyang buhay alam-alam sa atin. Ina mo? So, power, love, ito po ay from God. God give us power to love. Mga kapatid, ito po, hindi ko po alam, no? Ganito po yan, mangyayari niya kapatid. Bakit ka na ba nagpapahayag ng salita ng Diyos? Simply because, una, mahal mo ang Diyos. Pangalawa, mahal mo yung mga tao. Amen po ba? Kasi bakit? Every time you preach the gospel of salvation, always bear in your mind na yung tao kaya mo babahaginan, kaya mo pangangaralan, kaya mo sisiran dahil mahal mo sila. Imagine mga kapatid, ano ba namang klaseng puso kaya ng isang lingkod at totoong anak ng Diyos? Nasasarili din na lamang ang kaligtasan at hindi babahagi sa mga papahamak. Di po ba? Meron daw po, ewan ko, di po ako doktor, hindi ako inline sa medisina, pero ang sabi ko yung ganito, na isa pong author ang narinig ko ganito. Ang isa daw pong tao na nakaalam ng tamang lunas sa isang sakit, pagkatapos ay hindi niya sinabi, yun daw pong tao yun ay guilty of crime. Kasi bakit? Parang pinatay mo na yung tao. Eh di sinsanay na buhay pa kung sinabi mo yung tamang gamot. Di po ba? Mga kapatid, ito po, mas mabigat po ang atin po task as believers. As ministers of the gospel. Why? Hindi ho physical din ang pinag-uusapan dito sa atin. Spiritual. Ang usapan po ay between impyerno at langit. Ikaw ba naman hindi ka sisipagin o hindi ka ba naman magkakaroon ng damdamin na magmahal para yung tao ay madala mo sa Panginoon? Hindi mo po ba mahal natin ang ating mga mahal sa buhay? Kaya nga mahal sa buhay ang tawag natin. Yung immediate family natin, masaya pa tayo, pupunta sila sa impyerno, samantalang tayo sa langit. O yung kaibigan mo, o yung kapitbahay mo, o yung office mates mo. Masaya ka ba? Alam mo tatalon sila sa impyerno, samantalang ikay pupunta sa langit. Eh alam mo naman yung dahilan kung bakit ka pupunta sa langit. Alam mo naman yung paraan para ibahagi sa kanila. Alam mo naman yung totality o yung malinaw na ginawa ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang kailangan mo lang naman ay ibahagi. God gave us the spirit of power to love. Kasi mga kapatid, ganito yan. Kung bumahayo ka without love, huwag ka nang sasama. Hindi kailangan ng Diyos yun. Gaya-gaya ka na, huwag ka nang sasama kasi dapat out of love. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, yan po ay bounded ng love ng Diyos. Lahat ng bagay ay ginagawa mo with love. Kaya ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan Espiritu, may kapangyarihan magmahal tayo at may kakayanan tayo magmahal. Amen po ba? Isang araw meron akong pinaplano eh. Sabi ko, pagbabakasyon, ano kaya ang ating magagawa sa aking mga relatives? Meron na po akong idea. Kasi mga kapatid ko ay nanonood ngayon eh.
baka malaman eh. So, puli ng Panginoon. Nasa proseso pa po ng Panginoon. Ayan. Sa aking palagay, ito na yung isa sa pinakamalaking bagay na gagawin ko sa aking ministeryo, sa aking mga kasigo. Pupuli sa biyaya ng Diyos magawa ko. Yan. Mamarihayag ang Ebanghelyo sa akin. Yung sinabi na rin naman. No? So, meron tayong espiritu ng nakabay ng kakayan ng pagmahal. Binigay yan ng Diyos sa akin. Amen po ba? Alam ni Pablo, pag humayo ka Timoteo, may power. Pag humayo ka Timoteo, with love. Yun po yung unang. Pagkatapos po ay, point number 3, because God gave us the spirit of sound mind. Ano po ba yung sound mind? Mga kapatid, hindi ho ito tunog ng isip. Hindi ho yun ang ibig sabihin, no? Pag tinagalog mo, no? Ano po ba? Kasi pag sinabing sound mind, ganito po yan. Ito po ay yung ability na ibinibigay ng Diyos para ka makapag-desisyon sa isang sitwasyon o para mo maunawaan o parang wisdom. Kung ano ang gagawin mo, kung ano ang reaction mo, kung ano ang solusyon mo sa isang biglaan o sa isang specific na pagkakataon. Bigyan ko po kayo ng sample. Tayo nga po pag linggo po, alas 3 tayo po humahayo, di po ba? So, last Sunday, ako po kasi ang akin po kasama po sa team ay si Ate Jem. So, si Ate Jem po ay hindi pwede noon, may family affair yata po sila. So, si Ate Rose po yung aking nakasama. Meron po kaming target na tao na pupuntahan namin. Ayan. So, biyaya ng Diyos na puntahan namin. So, noong pong papunta kami, siyempre, alam ko, itong pamilyang ito, nakakarinig na rin naman ng Word of God, ganyan. So, sabi ko, maybe pag binigyan ng pagkakataon ng Diyos, itong lakad namin ni Ate Rose, makapag-share na kami. Di po ba may ginagawa tayong pray, care, and share? Yung first stage is, pag-pray mo yung tao. Pangalawang stage ay, paparamdam ka ng care doon sa tao. Pagkatapos po ay babahagihin mo yung tao. Di po ba? Yun yung ating pong program ginagawa. So sabi ko, mukhang ang iniisip ko, nandun kami agad sa 3 eh. Mag-present na kami ng gospel. Okay. So ngayon, pagdating doon, simple lang ang ginawa namin, kinumusta namin yung tao. Pagkakamusta namin doon sa tao, hindi nagkwento na. Yan. Hindi ko alam bakit doon na uwi ang takbo ng usapan. So, nag-confide mo yung tao, ganyan. So, talagang may mansing iyakan na ganyan. Simple lang naman ang aking mensahe. Hindi po ako present ng gospel. Kumusta po ang ginagawa niyo pagkaling ko? Kayo po ba ay may time pa po mag-church? Saan pa yung church? Hindi naman po nakakapag-church. Mahalaga rin po kasi ang meron tayo binibigay na time sa Panginoon. Yun lang ang tawag, wala na. Tapos nag-open na, ganyan. Ayan po, sabi ko, mainam po na tayo po ay makapag-aral na mas malalim pa po sa kapatid ng Diyos. Aakmanin po sa mga pinagdadaanan. Yun na rin. Sabi ko ngay ganito, kami po'y babalik pa dito sa ito. At sabi, mag-asawa, sumagot yung father ng pamilya. Sabi always welcome po kayo, Pastor. Kaya mamaya, may gagawin po ulit kami. So ngayon, yung plano ko, pagsishare ng gospel na. Pero yung karunungan ng Diyos, yung mga decisions, and then malinaw na instruction ng Diyos that time, iba. Yun yung sound mind. Kaya po pag ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, may power yan. May involved na pag-ibig dyan. Tapos may karunungan ano ang iyong gagawin. Malinaw po ito sa unang mga lagad, maging sa panahon ni Moses. No? Hindi po ako marunong magsalita kahit sina Pedro pa sa panahon ng New Testament.
hindi po ako marunong, hindi po kami marunong salita, hindi po ako marunong salita. Ano ang sabi ng Panginoon? Pagdating doon sa akto ng inyong gagawin, ay ituturo ng Diyos kung anong sasabihin ninyo. Yun po yung sabi. Kakayanang unawain, kakayanang makita, maunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos doon sa pagkakatabi. Napakahalaga po yan mga kapatid. So dito makita natin, tayo po ay ang dami natin training ginagawa prior sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? Nagtuturo po ako from fundamental doctrine, nagtuturo po ako ng biblical interpretation, yung simplified biblical interpretation. Pagkatapos po, nagde-demo po ako mismo kung paano po nagbabahagi ng Ebanghelyo. Pero makita natin, ang pagtotoo po ng mga grupo natin, pagpunta natin doon sa site, iba na yung iba. Dahil ba mali yung ating pinagkaroon? Hindi po. Sound mind. Iba yung sitwasyon. Ating inutulot, ipinapakita ng Diyos, ito yung sitwasyon. Kaya ito muna yung dapat mangyari. Ito muna yung dapat gawin at yun ay nauunawaan ng kanyang lingkod. Kaya sabi ni Pablo, ganyan kasi yan. Mahal. May power, may pag-ibig yan. May sound. Kasi pag wala po yung sound, hindi mo alam ang gagawin mo pagdating mo sa sitwasyon. Kasi may encounter mo doon, mga wanes. Sino nga ba ang anak ng, ba nga ba si Jesus nga ba yung anak ng Diyos? O bakit tinawag na Ama? I-relate ito sa ugnayan ng tao, akala nila ang pag-iisip ng Diyos ay katulad ng anak natin. Kapag may anak, may ama. Eh kung sabihin ko ba sa iyo, ikaw ay tinuri kong anak at totoo namang tinuri kitang anak, totoo ba nga ako yung ama mo? Sabi ko, ay hindi nga. Pati mo ba? So pagdating sa kanyang sitwasyon mga kapatid, doon pumapasok ang tinatawag ng sound. At itinuturo po yan ng Diyos. Dati hindi mo naintindihan kung ano yung sound mind eh. Pag yung sound ba yung mind? Wisdom and ability to decide. Ability to understand the will of God sa isang specific na pagkakataon. And that's sound mind. Eh matatakot ka ba pagka ganun? Yun na ang nangyari sa unang mga alagad doon. Kasi na Pedro, ito palang Panginoon ng Diyos. Wala na tayo. Makakaminis ka ba naman? Anong alam niya sa public speaking? Marahil ang grammar niya, mga balibaligtad. Marahil hindi organized ang salita. Ano bang sabi? Si Pablo, bulol. Kung yung ayaw ko sa mga son, si Pablo, bulol. Hindi magaling sa... Si Moses, ganun din. Magalingkod ng Old Testament niya. Sa New Testament, sina Peter, sina Pablo. Pero because of the sound mind. Kasi pag tinignan mo, sabi ni St. Paul, sino nga ba naman po ang nakapagturo sa Diyos? Sino ba may kaya ng umunawa ng isipan ng Diyos? Ay Diyos yun. Pero ang sabi doon, we have that mind of tinuturo ng Diyos sa atin. And that's all. Amen? Palakpan po natin po. Kung pala kung sa tatlong yung kumpak na talagang makikita mo talaga may lakas ka na ng loob Amen? At ito ho yun, apat pa. Bilisan natin. Pang-apat na reason, because it is the power of God to save. Verse 9. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas. Verse 9. Sabi doon, tingnan po muna natin yung dulo ng verse 8. Sabi doon, ashamed of the gospel testimony of the Lord, not nor of me as a prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel, according to the power of God. Bakit pag verse 9 sabi, who hath saved us and called us with a holy calling. Ang apat pong reason, because it is the power of God to save humanity. To save us. To save them. Sa isang salita, may kapangyarihan talaga yung salita ng Diyos na binibitawan natin. At ang kapangyarihan doon ay kapangyarihan
ng Diyos. Amen. Ito ang paraan ng Diyos. Ito ay may kakayanang pagligtas. Bakit ka? Mahihiyahin. Bakit ka? So well, nahahawig po doon sa unang mga puntos. Hindi na tayo masyadong magpapatagal doon. Panglima po, because it is the power of God to call. Verse 9. Ito ay may kapangyarihang manawagan, may kapangyarihang tumawag ng tao. Kaya po ba? Bakit po kaya natin nakilala ang Panginoon? Basta na lang nakilala natin ang Panginoon? O tayo po ay tinawag? Tinawag po tayo ng Ama papunta kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, lumalapit Ama sa akin ang mga ibinigay mo sa akin. Sabi ni Jesus, walang makalalapit sa akin maliban siya ay ilapit ng aking Ama. Nananawagan yan. May kapangyarihan niyang magligtas at manawagan. Amen po. Mga kapatid, marahil sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, baka tayo yung nasa part ng pananawagan. Huwag tayo malulungkot. Minsan, Pastor, hindi yata nakaunawa ng aking sinabi. Parang ayaw. Parang may resistance. Hindi natin alam. Baka nasa estado pa lang ng pananawagan yung Diyos. E pag ready na yun, papasok ngayon siya dun sa stage ng pagiging saved. Hindi, mananawagan yun. Nananawagan ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kumahiya. Tatawagan niya ng kapangyarihan ng Diyos. Tatawagan niya ng Diyos. Tatawagan niya ng Ebanghelyo ng Diyos. Makapangyarihan ng Ebanghelyo. May halo, may pagmamahal din yan. Nagdiligtas siya. Huwag kang sarap maintindihan mo na yung ginagawa mo talaga yung assurance talaga galing sa Diyos. Hindi natin gawa-gawa, hindi natin invento, hindi natin pinipersuade yung tao, hindi natin pinalulukso sa pata, hindi natin niloloko at binobola yung tao. Once na tayo yung salita sa mga tao through the gospel, nangungusap ang Diyos kasi ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ino po ba? Pwede po bang palapakan po natin ang Panginoon? Naroon na po tayo sa panglima, pang-anim na po. Bakit iniutos ni Pablo? Ano yung pang-anim na dahilan ni Pablo kay Timoteo na huwag ka mahiya sa pamamahagi ng salita ng Diyos? Because it is according to His purpose. Ilayunin niya yan. Meaning, hindi ito diskarte ni Pablo o ni Timoteo, kundi ito ay plano ng Diyos. Mga kapatid, ganito yan. Kami po ay nasa sa martilyo industry. Kami po ay mga sa pang-construction, ano? Ako po, bilang po ako isang welder, bilang po ako isang karpintero, at bilang po ako isang electrician, bago ko po gagawin po yung aking gagawin, ang tanong ko agad, nasaan yung plano? Ay napakadaling sundan. Di po ba? Alam mo kung saan nakaharap yan? Alam mo kung gaano kalaki ang sukat yan? Alam mo kung nasaan ang location yan? Amen po ba? Alam mo kung ilang piraso yan? Detailed yun. Amen po ba? Kasi yun ay plano. Yun kasi ay designed by God. Yung ating ginagawa, may plano yan. Okay, sa construction, dinisenyo yan ng engineer, dinisenyo yan ng architect. Gagawin namin kasi hindi kami architect, hindi kami engineer. Pero pag may sinusundan ng plano, ang dali. Di po ba? Yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, lalo-lalo ng truth of the Word of God, gospel, yan po ay according to the plan of God. Ay bakit ka mahihirapan na hindi mo naman pala yung plano? Hindi kalooban mo masusunod yan, kundi yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? O naranasan ko po ito.
Bigyan po ako ng pagkalaki-laki trabaho po ng electrical. Wala akong plano kahit isa. Eh sabi po sa akin, yung simbahan, Pastor, ikaw na po ang mag-design niya. Ako napakahirap gawin. Alam ko bakit? Ang dami mali, ang dami sana. Bakit? Wala kang plano eh. Eh ang layo po. Oh, nagkaroon ng miscommunication. Oh, nakapagbuhos, wala ako doon. Hindi ko saan ipinaglalagay. Kaya nga pagdating ko doon eh, tinitingnan ko sa mga dulo ng santol at mga dulo ng yug eh. Baka may nakalagay na PVC, baka doon gusto kong ipalagay eh. Wala kang plano eh. Napakahirap, dobling hirap. Bakit? Ang hirap mag-isip. Mas mahirap mag-isip kaysa kung tumarabaho. Ibang pagod ng utak. O, ibig sabihin, ginawa namin yung plano, ginawa namin yung trabaho, dobling hirap. Hanggang ngayon, ang dami pa ng sala. O, ngayon, nakikita ko dito, ito pa kailangan. Dami pa nalirito ngayon mga yun. Eh, sana ka namin yun. O ba? Kung yan po ay may plano na original, abay napakadaling gawin. So, hindi pala mahirap gawin ang pag-ibanghelyo. Sundan mo lang ang plano ng Diyos. May plano yan. At yan, hindi po natin ang misteryo. Yan yung misteryo ng Diyos. Hindi ho natin programa yan, kundi yan ay programa ng Diyos. Ano ba tayo? Manggagawa. Tagapaglingkod. Tagapagsagawa noong plano ng Diyos. Susundan na lang, di ko ba? Mahirap ba yun? Tingnan niyo po. Sabi ko, halimbawa, kapatid, o ito yung 1,000 piso ang pamasahe mo, pumunta ka. Saan po? Paano ang makakarating doon? Dapat doon yung nakapalog doon eh. Yun ang detalya, ng detail doon eh, di ba? Saan yung location? Ilang kilometers po? Ano yung mode of transportation para ako makapunta doon sa lugar? Masabi ko kapatid, ito yung 1,000 pamasahe mo, pumunta ka. Ang hirap no, hindi mo ba? Walang original. Ay yung pag-ibanghelyo according to the plan of God. Amen. Mahirap gawin, madali. Mahirap na madali. Mahirap kung ikaw ang gagawa. Ano mo ka plano? Pero madali, kung yari na, susundan na lang. Tama po ba? Ano pinakamahirap? Kung ayaw mo. Isa pang napakahirap, hindi mo alam gawin. Ayaw mo talaga. Dapat sa kalooban mo gawin. Ayaw gawin. Ganun po yan. Pag-ipakita doon. Ang pamahagi ng salita ng Diyos kanya. Ayon yan sa plano ng Diyos. Kaya sabi niya, kay Timoteo, huwag kang mahiya. Kamagalan, hindi mo naman plano yan. Ganun po. Kaya maraming mga manggagawa ay nahihirapan. Kasi hindi nakasakay doon sa tracking ng Diyos. Hindi nakasakay doon sa plano ng Diyos. Hindi nagagawa exactly kung ano ang pinapagawa ng Diyos. Pero kung magagawa, masusundan mo, madali lang naman tayo. Sila sa Bible. Ang Bible napakalawak. Ang daming utos. Ano sabi ni Pablo? Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sinabi na sa Bible, hindi mahirap sundin ito. Tingnan po. Sumunod ka lang. Madadalian ka. Sa lumatid mo, mahirapan ka. Ganun naman talaga eh. Kasi kahit kailan, ito po. Pag yung kalooban ng Diyos ay hiwalay tayo sa kalooban ng Diyos, mahirapan ka. Wala pa akong narinig na sinabi, nung sinalungan ko ang Panginoon, naalwanan ako, Pastor. Sumaya yung buhay ko. Nung mag-rebelde ako sa Diyos ako'y yumaman, baka nga pwede yun. Kasi di ba lang ako sino nagpayaman sa'yo. Pero ako'y naging masaya, ako'y naging payapa, sinungaling ka. Ang kapayapaan ay binibigay ng Diyos kapag ang tao'y lumakad sa kanyang kalooban. Amen? Amen. Kahit kailan pa, pag wala ka sa kalooban ng Diyos, kapatid, I give you the truth, hindi ka na magiging masaya. Amen po? Walk according to His plan. Not only in preaching the Word, but in all matters of Christian life and doctrine, aligned with the original plan of God, the Bible.
Harapan po natin ang Panginoon. Puri po ang Diyos. So, ando na tayo. Yan. Yan po ay according to the purpose and plan of God. Ito po ang pampulit. Bakit hindi daw kailangan mahiya si Timoteo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Sa lugar tayo. Because it is according to His grace before the world began. Ang ganda. Bakit? Hindi ka naandoon sa aktong ikaw ay nagpapahayag ng salita ng Diyos habang ang Diyos ay gumagawa ng kanyang plano. Hindi ganun. Before the world began, the plan is already apos na. Kasi ganito po, nasa panahon ng paglikha, alam na ng Diyos, nakita na ng Diyos, ang tao'y magkakasala. Naku, ay dahil ako'y makatawag ng Diyos, ang kailangan kong gawin, ibubulin sila sa impyerno. Pero sabi ng Panginoon, ganito, gagawa ako ng plano to save humanity. Hindi para hindi sila mahulog lahat ng impyerno. Paparamdam ko sa kanila ang aking pag-ibig. Isisilang ko ang aking anak sa lupa. Ang ganda ng plano mo. Kailan ginawa yun ng Diyos? Bago pa nagkaroon ng lahat-lahat. The plan of God, the grace of God ay ahead na nangyari. Kaya yun ang gustong ipakita at ipaunawa ni Pablo kay Timothy. Go na, huwag kang mahiya. Ito ang blueprint na gagawin mo bilang likod ng Diyos. Yan po. At ngayon mga kapatid, Pastor, nasaan yung mga pinagsasasabi nito? Ang tapos na plano ng Diyos, hindi kayo magkakasa. Sabi nga ni Soriano, kahit ang palaya nakasulat na riyan. Yan ang mabait na gulay. Alala ko sabi ng aming anak ko, napay na! Dali yan ang ulam, ang palaya. Mabait ba yan? Santissima. At the final authority of God is written word, the Bible. Amen. At ano ba yung hahanapin sa Bible? Para po tayo ay maging malinaw. Kasi gumagamit ng Bible din ang mga Pariseo. Nangaral ng salita ng Diyos. Si Pablo, si Jesus, nangaral din ng salita ng Diyos. Pero bakit itinapos ang si Jesus? Mukhang magkaiba ang pinangaral. Kailangan makuha natin sa Bible? Truth. The truth of the Word of God. Amen. Anong truth niya? Sabi ni St. John, sabi ng Panginoong Jesucristo, through St. John, sabi sa mga you will know the truth. And the truth shall set you free. Sinabi bang the Word of God shall set you free? The truth. And what's the truth of the Word of God? Gospel. Kaya pag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, lahat ng natin mo diyan, lahat ng patungkol kay Kristo at sa kanyang mga katangian at sa kanyang mga gawa. Amen. Ang tawag yan ay gospel. Kung si Timothy ay lumakas ang loob, kasi sa kasaysayan talaga nang patuloy si Timothy. Kaya nga lang sa sobrang tumapang yata, si Timothy po ay namatay as martyr ng gospel. Sobra pong napapapang. Binangga, nireview ang mga tao, si Timothy yung susunod. Pero napapapang masyado. Pero at least napatay siyang ginagawa niya. Ang inulos ng Panginoon. Hindi nga lang masyadong ginagawa. Sumobra yata ang challenge eh. Anyway, siya namatay ng martyr na makakaroon sa Diyos. Kung sila ay naging martyr, saan naman huwag tayong mapatay? Hindi natin lang. Pero ang isang dapat na maging para atin kung natin mapapangawakan, hindi tayo mahihina ng loob, hindi pahayag, hindi tayo mahiya kasi ito ang mga katangian niyan. Ngayon po, ay epektibo sa panahon ni Pablo,
Ang sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay mananatili mo kailanman. Sabi ni St. John, the word of God shall not be broken. Totoo yan noon. Totoo yan ngayon. Totoo yan bukas. Totoo magpakailanman. Kaya kung noon sila hindi nahiya, huwag tayo nahiya ngayon. Kung yan ay makapangyarihan noon, yan ay makapangyarihan ngayon. Ang tanong naman ay ganito. Ano pa ang pwede mong ikatuwiran sa Diyos? Again, ano pa ang pwede mong ikatuwiran sa Diyos? Bakit ka matatakot? At mahihiyang magpahayag? Kung ganyan po, inassure ng Diyos, kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano kaganda ang kanyang plano sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung sila nagtagumpay noon, magtatagumpay tayo ngayon. At ang kalooban ng Diyos ay laging magtatagumpay, magpakailanman. Inatuwa. Nagkakaintindihan po ba tayo? Gusto po ba natin makakasali sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Pinupunin ko po ang Panginoon. Pinasasalamatan ko po kayo. Congratulations po kayo. Pagkatapos.